Barbara, Barbara, dito, dito. Yan ang gusto ko, yung marunong sumunod. Lahat ng nakikita mo, Barbara, ay pag-aari natin. Halika na, sa ating hasyenda. Uy, teka, wait lang, wag dyan. Dito tayo. Wag tayo sa putikan. Nanunulak ka, ha? Wait lang, Barbara. Sa ating food adventure ngayong gabi, iba't ibang gawaing bukid na naman ang ating susubukan. Sugod! Game na ba? Ang daya ko, meron akong hagdanan. Pero syempre yung mga iba, kayang-kaya nila doon sa mismong puno. Eto, tatagain ko dito. Yan! Yan! Lahat na ng mga kasalanan ninyo sa akin! Dito na! Ilalabas ko na. Dadayuhin natin ang bayang pinalilibutan ng malalawak na palayan. One more. Tama ba to? Tapos itataas pa, ganyan. Yung doon sa puno talaga. Ayan po yan. Ito na, hilahin na to. Kuya, tulungan mo na lang. Ayun na, nalaglag isa! Kailangan talaga pahatak. Ayan na! Kuya, baka maubos ang sabaw. Ang bayan ng Siniloan sa Laguna. Ay, kuya! Kakasa rin sa farm challenges ang sparkle artist at unang birit funliner host, si Shuvi Etrata. Kuya! Wait lang, saan ba yung linya? Kahit saan? Ay, kuya! Siyempre, pagkatapos ng hirap, meron ding sarap. Matakam at mabusog sa mga pagkaing ipinagmamalaki ng Siniloan, Laguna. Dahil sa malalawak at matabang lupain sa Siniloan, maraming farm ang matatagpuan sa bayang ito. Gaya ng farm na ito na may lawak na 7 ektarya at isa sa kanilang produkto ang fresh na mga buko. Tuwing nag-harvest daw sila ng mga buko, may katuwang sila sa pagbubuhat ng mga ito, ang mga kabayo. Ito rin daw ang sinasakyan nila papunta sa lugar. Naku, mukhang challenge agad ang pagsakay sa kabayo. Ayaw ko na sumakay. Pag baka po dyan. Hindi achieve ang pagsakay sa kabayo pero no problem, walking is life. Mamumuha kami ngayon ng buko. Pero nandun pa sa medyo malayong lugar. At mahirap yung buhatin, kaya meron akong katulong dito, si Barbara. Hello, Barbara. Lahat ng nakikita mo, Barbara, ay pag-aari natin. Halika na! Sa ating hasyenda. Charot! Ay, dito daw. Dito tayo. Parang may galit ka sa akin. Oy, teka, wait lang. Wag dyan. Dito tayo. Wag tayo sa putikan. Ganito pala ang pakiramdam ng hasyendera. Oh my gosh, putikan na dites. Eto na. Ano ang apelido mo, Barbara? Forteza? Charot. Wait lang. Umulan. Tara, Barbie. Baka mabasa ka. Let's go. Ang dami ng puno ng nyug dito at ang tataas. Kaya dito na lang tayo sa medyo mababa. Yan lang ang kaya ng powers ko. Sugod! Game na ba? O, sige. Ang daya ko, meron akong hagdanan. Pero syempre yung mga iba, kayang-kaya nila doon sa mismong puno. Pero dahil hindi tayo marunong sa mga pole dancing, eto lang tayo. Ladder. Yan! Lahat na ng mga kasalanan ninyo sa akin! Dito na! Ilalabas ko na. Teka, isa pa.
Nahulog na! Teka, Teka, parang pakipot pa ata ang mga ito ah. Ayaw ma-fall ng mga buko. No choice, call a friend na tayo. ayan na! Oh, ayan na. Yun. Ang galing, naka-harness pati yung buko. O, bababa na? Wala na ba dito makukuha? Yung kanina, hinarness natin kasi delikado, baka mabasag. Pero ito, matanda na raw to. Matigas na yung ulo nito kahit na mahulog siya. Wala na mangyayari sa kanya. Ito na, kuha na. Pak! Basag! Tigas ng ulo talaga. Okay na. Baba na tayo. Okay, ihulog ko to ah. Kung malulain ka raw o kaya naman ay hindi eksperto sa pag-akyat tulad ko, meron pa raw isang paraan para makuha ang mga buko, lalo na yung mga nasa matataas na puno, ang pagsusungkit. Ito na, hilahin na to. Ano po, parang Kuya, tulungan mo na lang. Ya! 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 Ayun na naman isa! Kailangan talaga pahatak. Ang ginagamit nilang panungkit, gawa sa mahabang buhong kawayan na may patusok na bakal sa dulo. Ginagawa raw nila ito dahil masyadong delikado ang pag-akyat sa matataas na puno ng buko. Patakin natin to. 1, 2, 3. Ay! Mali yun ako! dito na. Ay, doon! Ayos po natin. 1, 2, 3. Yan! Yan! Okay na. Makukuha pa ba to? Yun! Ganun lang! Simpleng-simple! Ang galing! Patikim nga, kuya. Ang tamis! Ang sarap, kuya. O, sige. Ito naman, tikman natin itong isa. Ayan, sige, kaya ko to. Yan. Challenge ako dito, ah. Layo pa. Kakapti na po. Konti na lang. Pag nabutas po, lalabas sa butas ganyan. Yun. Yan na! Matabang lang sa buon yan. Ang asim? Maasim po. Ba't ganun? Ba't parang, ano na, tuba ata to eh. Tigman mo, kuya. Doon na rin po lasa pagkabuko pa. Yung hindi pa po masyadong magulang. Maasim ng konti, no? Oo. Ah, hindi masarap. Itong masarap pong mamisa. Yung inyo masarap. Yung akin hindi. Hindi lang daw refreshing na inumin ang sabaw ng buko, pwede rin itong pampasarap sa mga lutuin. Pagkatapos naming magpakahirap sa pagkuha ng buko, syempre kailangan kumain naman kami. Ano ang pinakamasarap na ulam na may buko? Binakol. Kasama ko dito si Ate Angie. Ayan, magluluto kami ngayon ng chicken binakol. Alright. Pero parang kakaiba itong manok na gagamitin natin. US Selkie. Wow, US, di ba? Maitim. Opo. Ah, maitim Black po talaga. talaga yung meat niya. Ito yung tinatawag nilang silky chicken. Opo. Sa kawali, magigisa ng luya, sibuyas at bawang. Sunod ay hahalo ang manok,
at palalambutin ito sa loob ng 15 minuto. Yung chicken binakol, para lang naman siyang chicken tinola rin. Pero ang pagkakaiba, medyo may manamis-namis siyang flavor kasi imbis na tubig, ang ginagamit dito ay sabaw ng buko. Eh, alam naman natin yung sabaw ng buko, ang sarap nun, di ba? Sunod na ilalagay ang buko juice at tanglad. Titimplahan ito ng asin, paminta at seasoning. Sunod na ihahalo ang laman ng buko at siling haba. At saka pakukuluin ng 10 minuto. Ayan, kulong-kulo na talaga, bonggang-bongga. Huling ilalagay ang dahon ng sili. At maya-maya pa, ready to plate na ang chicken binakol. Luto na ang ating chicken binakol. Talagang nakalagay pa sa sa nyog. Oh. Pasado kaya sa panlasa? Tikman natin yan mamaya. Bukod sa malalawak na sakahan at lupain, marami ring magandang mga waterfall ang Siniloan. Halos 30 mga talon ang makikita sa bayang ito. At ang isa rito, nandito mismo sa farm na aking binisita. Sa ilog at sapa na karugtong ng mga talon gaya nito, may isang klase raw ng shell na madalas makita. Ang tawag nila rito, bayuko. Yung bayuko, isa itong uri ng parang suso na medyo malaki siya. Tapos kumakain daw yun ng mga tuyong dahon at saka ng mga kahoy. Tapos nandun daw sa mga malalamig na lugar. Masarap daw yun gataan. At maghahanap tayo ngayon. Meron dyan? Ayun! Ayun! Paano? Buhay pa to, kuya. Paano to kukunin? Dinadampot lang na ganyan? Pinasarap trivia time tayo. Ang bayuko o polished muffin sa Ingles ay isang klase ng air-breathing land snail. Ang mga giant suso na ito, endemic sa Pilipinas o likas na matatagpuan dito lang sa atin. Sa tabi ng mga halaman? Basta may tuyo. Ito. May nakita ako dito. Yan. Buhay pa to. Si kuya, baka may mahanap si kuya. Medyo mahirap hanapin kasi kakulay niya yung tuyong dahon. Ah, eto oh. Ay, pero maliit lang to eh. Parang baby bayuko to. Challenging din sa balakang at baywang ang paghanap ng mga bayuko dahil sa kayuyuko. Sa wakas, bayuko hunting done. Dahil dyan, diretso na tayo sa kusina. Bago iluto ang mga bayuko, kailangan muna itong alisin sa kanyang shell para matanggal ang mapait na bahagi nito. Lahat ito tatanggalin. Opo, kasi yun po yung kinain nila eh. Oh. Ayan. Yan. Okay, so ito na yung nalinis nating mga bayuko. Ano ang pinakamasarap na luto sa bayuko? Ginataan! Tara, gawin na natin. Sa kawali, magigisa ng luya, sibuyas at bawang. Sunod na ihahalo ang mga nalinis na laman ng bayuko. Sunod na ilalagay ang siling haba, paminta, asin, at seasoning. So ngayon, ginigisa na lang natin ito. Pero kanina, nung nasa shell pa siya talaga, pinakuluan na ito ni ate for 20 minutes Apo. na nilagyan na ng asin. Opo. At saka ihahalo ang kakang gata o yung unang pigang gata. Pakukuliin lang ito ng 10 minuto hanggang sa magmantika ang gata. Ayan, tingnan mo, nagmantika na. Naglatik na talaga siya. Oh, grabe ano. Naku. Pwede nang lantakan ang ginataang bayuko. Oh, may pa-parsley for a social. Para tayo nasa fine dining restaurant nito. Charot. Luto na po ang ating ginataang bayuko. Tikman natin.
First time ko itong kakain ng bayuko. Diba? Parang lengwa yung peg nito. Lalagyan ko ng gata. At syempre, kapag may gata, kailangan may kanin. Yun ah. Lasang-lasa mo talaga yung gata. Natin yung bayuko. Talagang yung nagmamantika pa yung gata. Napakalinamnam. Naluto talaga ng maigi. Bukod sa farm na aking binisita, sasamahan din tayo ng ating sobrang Latina na guest para bumisita sa isa pang farm sa Siniloan. Hello po sa inyo mga kapuso! Napapanood siya tuwing umaga bilang unang hirit funliner, si Shuvi Etrata. Hello mga kapuso! Nandito tayo ngayon sa isang farm. Kukuha po tayo ng damo dahil ito po yung first process para gumawa ng pataba. Tapos mamaya, isi-shred natin to at ilalagay sa mga taniman nila kasi itong ginagamit nila as pataba dito sa farm nila. Ganyan lang, oo. Ayoko to. Oo, kuya. Samahan mo naman ako. Kuya, wala bang ahas dito? Kuya, walang ahas dito, ha? Dahil may natural na sustansya ang damo tulad ng nitrogen, phosphorus at potassium, kapag isinama ito sa pataba, nakatutulong ito sa pagpapaganda at pagpapalago ng mga halamang gulay at prutas. Ang sunod po natin gagawin ay pagkuha ng dumi. Dumi ng kambing. Dumi ng kambing, kaya naman, kambing, where are you? Let's go. Let's find the kambing. Mga kapuso, tignan nyo, napaka-cute ng mga kambing. Dito, dito, up. Nandito ang kanilang mga dumi. Kuya Acer, ito ba talaga yung mga dumi nila? Or gawa-gawa lang to? Dumi talaga to nila? Dumi naman ng kambing ang pangalawang sangkap ng kanilang pataba. Nakatutulong raw ito na mas mapaganda ang lupang tatamnan at nagsisilbi rin itong pantaboy sa mga insekto na karaniwang sumisira sa mga pananim. Hoy, bilisan nyo pa dyan, dumami pa kayo! Kailangan namin na isang sako! Ne! Ay, hindi nila ako sinasabi. You guys are so ano ha? At dahil dyan, let's go! Paano ka sa... Bigat pala talaga. Ayan, ready na. Kuya, yung kilikili ko maputi. Nag-shape naman ako. Bukod sa damo at dumi ng kambing, gumagamit din sila ng pinatuyong balat ng buko at katawan ng saging. Sa proseso ng paggawa ng pataba, una ang shredding. At saka, mixing. After po 3 hours mga kapuso, nakakapagod talaga ginagawa namin. Ayan, at ito na nga ang kanilang finished product, ang kanilang matabang fertilizer. Kita nyo naman yan. Ayan siya. Uy, walang amoy. Grabe, paggawa pa lang ng organic fertilizer, challenging na kaagad. Kaya naman, mag-break ka muna, Shuvi. Balita ko, may masarap na putahing ipinagmamalaki ang farm na ito. Ang ating main ingredient ay walang iba kundi ang talong. Ito namang talong na to ay fresh din from the farm at tsaka binutasan na po namin siya. Tapos, after yun ate, igigisa na natin siya. Ay, gagamitin mo din yung nasa gitna. Una munang igigisa ang bawang, sibuyas at giniling na baboy. Ito ang magiging palaman ng rellenong talong. Titimplahan ito ng paminta at saka ihahalo ang inalis na gitnang bahagi ng talong. Sunod na ilalagay ang carrots, green bell pepper at oyster sauce. Iset aside muna kapag luto na. Sunod na hahaluan ang giniling mixture ng breadcrumbs at itlog. Sa mainit na kawali, una munang ipiprito ang mga talong. Pagkatapos, lagyan ito ng giniling mixture. At iprito pa ng 3 minuto. Kapag golden brown na ang rellenong talong,
pwede na itong lantakan. At ito na nga ang ating rellenong talong, mga kapuso. Ang galing, diba? Aesthetic yung mga kapuso. Ready na. I feel like it's tikiman time. Ay, ang sarap. Nandun yung bell pepper, garlic. Miss Cara, ang sarap. Halika na dito. Kumain ka na. Sarap. The best. 10 out of 10. Ngayong nakapag-recharge na, handa ka na ba, Shubi, para mag-araro at magtanim? So, bibrief lang kita. Ha? Mag-aararo tayo. Kailangan galingan mo kasi one take lang to, okay? Gusto ko yung sophisticated na lakad, okay? Ay! Ganun na yan? Ayun na yun? Ay, kuya! Wait! Break, Sofia! So, ito yung ganito ba? Mag-araro, kuya? Okay. Meron daw tayong mga terminologies na dapat gamitin sa isang kalabaw. Ganon. Pag ganon, ay, patras yun? May reverse. Ano yung munang pampalakad sa kanya? Hey! Ay, kuya! Wait lang, saan ba yung linya? Kahit saan? Okay na daw yan. O sige, kung saan na lang. O sige. Ayan. Kuya, masyado po ako nag-e-enjoy pala dito. So, ang gagawin pala ng pag-aararo, ay, parang ang dami palang ginagawa. Tapos, balik agad. Inaararo daw ang lupa para mas madaling makasingaw ang hangin at makapasok ang tubig. Sa pag-aararo din nahahalo ang minerals at organic materials na meron ng lupa. At dahil mas lumalambot ang lupa, mas madaling pumapasok ang mga sustansya sa ugat ng halaman. Ay, kuya! Hindi kasi siya nakokontrol. Malakas talaga siya. Kayo hindi nyo kasi alam. Tignan nyo. O yan, pag ganyan, edi mas madali. Ikaw na yan, tapos ako nito yan. Pagtulungan tayo. Magtanim ay di biro. Maghapong nakayuko. Nakakapagod siya. Okay, reverse. Sofia, balik. Tama ba itong sinisira? Tama ba itong sinisira natin? Ayan, no? Ayan, medyo nasisira na siya, mga kapuso. Ayan, no? Sofia, good job! Great! You're doing great! Nakikita mo sarili mo sa TV. Good job ka pa rin sa pag-aararo, Shuvi! On to the next challenge, ang magtanim ng kamatis. Haha, mga kapuso, pagkatapos nga po natin araruhin ang lupang ito, tataniman na siya natin ng kamatis. At nandito na siya. Ilang days old na to? Ano po siya, 1 week. 1 week old, 7 days old na kamatis. At saka meron na po siyang mga dahon, kaya mas madali na siyang itanim. Paano natin siya itatanim? Sa pagtatanim, kailangan munang gumawa ng maliliit na hukay o plot. Kada hilera, 2 butas lang ang dapat gawin para may pagitan ng 2 halaman. So, ayan. Sunod itong lalagyan ng pataba o organic fertilizer na aming ginawa. Oh, yan na siya, mga kapuso. Basta hindi siya masisira sa hangin. Ayan, pagkatapos po nating itong gawin ang pagtatanim, lahat-lahat nagawa natin pag-aararo, pagpa-fertilize, pagtatanim. After po nun, syempre, ang exciting part kung saan magluluto na po tayo ng pagkain. Tara, luto na tayo, kuya. Kailangan ko lang tikman ang kinabatisang manok na yan. Let's go. Galing to sa farm nila, mga kapuso. So, ito mismo ang ating main ingredient para sa ating kinamatisang manok. Taka tingnan mo, fresh na fresh. Sa kawali, una munang magigisa ng bawang, sibuyas, at kamatis. Igigisa ito hanggang sa kumatas ang kamatis. Sunod ay hahalo ang manok. Titimplahan ito ng paminta at asin. Pakukuluin lamang ng 5 minuto. Naihahalo ang patatas, carrots at tubig. Pakuluin ulit ito ng 10 minuto naman. Pagkatapos, ilagay na ang pechay at siling haba. Maya-maya pa, ready to taste na ang kinamatisang manok. At ready na nga ang ating
na matisang manok. Tikman na natin. It's tikman time! Yan. Lasang kamatis. In fairness sa kamatis nila, lasang kamatis. Tsaka masarap. Kamukha siya ng tinola, pero nagigets ko na yung kamatis na gusto nilang iparating. Kasi more, sumasabog yung flavor ng kamatis sa sabaw. I-rate ko to 9 out of 10. Matapos mapalaban ang aking braso sa pag-akyat sa puno Ito na, hilahin na to. at sa pagsungkit sa buko, oras na para tikman ang reward sa ating paghihirap. Sulit naman kaya ang pagod natin? Diba, ang ganda ng presentation. Okay, tikman muna natin yung sabaw. Ang sarap ng sabaw! Lasang-lasa mo yung tanglad. Tapos medyo manamis-namis siya, gawa ng ng buko nga. Eto ito ang pinaka-paborito ko yung atay. Tapos ito nga yung silky na manok. Panalo! Panalo! Balon-balunan. Sarap! May pa. May pa sabaw. Champion. Di, kaya ko to. Hindi madali ang mga gawaing bukid. Pero kapag ang tao ay may sipag at tiyaga, susuklian naman ito ng kalikasan ng biyaya. 1, 2, 3. Maliw na ko! Yan ang aming mga natutuhan sa mga nakilala namin sa Sinuloan. Lahat ng nakikita mo, Barbara, ay pag-aari natin. Halika na! Sa ating hasyenda. Charot! Lahat na ng mga kasalanan ninyo sa akin! Dito na! Ilalabas ko na. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Ang tamis!